Bismillahi wassalatu wassalamu rasulillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po mga kabayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At magandang araw po sa lahat ng mga OFW natin sa mandako ng bansa naroon. Live lang po tayo ng maiksing oras o testing lang po kasi ito kababalik lang ng live ng Facebook ko dahil matagal po itong na-take down dahil po sa mga usaping OFW kaya ipagpaumanhin po ninyo kung ngayon lang tayo nakapag-live kasi ngayon lang tayo pinahintulutan ng Facebook. Nakakalungkot kong isipin dahil sino pa yung ginagamit yung Facebook sa kabutihan ay siya pa pong nililimitahan dahil po sa mga report ng account na yan ay tayo po yung naiipit sa alanganin. So tinesting ko lang po kung okay na po ba ulit yung aking Facebook live, kung hindi na mati-take down, kung hindi na i-take down o ano pa man. Dahil na-take down nga po ito sa kadahilan ng pagtulong natin sa mga OFW na kahit po tayo ay hindi po nakatuka sa gobyerno, ay gumagawa po tayo ng paraan para makatulong tayo sa mga kababayan natin. Masakit lang pong isipin na yung nagsasabi ng katotohanan at nagsasabi po ng matuwid ay siya pa pong nililimitahan. Ang akin lang naman pong katanungan, mga kababayan ko, napaka-personal po at napakatotoo po ng tanong kong ito. Kahit sino pong OFW, lalo na po yung mga household service worker natin, kahit po sila ang tanongin ninyo kung ang kanila po bang standard employment contract ay nasusunod, sasagot po sila ng hindi. Hindi po ang isasagot sa inyo dahil hindi po talaga nasusunod yung standard employment contract na yan. At ang mga nangangasiwa sa ating gobyerno na hindi po nasusunod. Bakit po hindi nasusunod ang standard employment contract na samantalang yan po ipinagtibay ng ahensya ng gobyerno natin at gobyerno na kung saan po magtatrabaho yung household service worker natin? Ano po ang nangyayari? Dahil pag hindi po nasunod yung standard employment contract na yan na dala-dala ng OFW natin, doon na po nagsisimula yung kanilang pagsasapir ng kontrata. Doon na po nagkaka-trouble mga kababayan ko. Ito po paulit-ulit ko pong ipinararating at gusto ko sanang makarating sa Pangulo natin. Doon nagsisimula yung abuses dahil sa pagbabiolent ng kontrata na yan. Doon na po lumalabas yung maltreatment, overwork, working without salary, yung mga abuses, yung hindi maganda yung kanilang kinalaman lugar, yung nag-isang araw na samantalang nakadeclare po yan dyan sa kanilang daladalang kontrata na free foods, free housing, good housing, magandang titirhan, magandang pagkain. Yan po ay nakadeclare, yan po ay nakasulat yan sa kanilang kontrata pero hindi po nasusunod. Yung kanila pong trabaho, yun pong kanilang 8 oras ng trabaho, hindi po nasusunod.
8 oras na pahinga na lang yata, hindi trabaho. Dahil marami po tayong natatanggap na overwork po talaga yung mga household service worker natin. Kaya nga po itong aking Facebook page, na Facebook account na to, lagi pong nati-take down dahil kinakalaban ko po yung mga tao na nanunungkulan dyan. Alam naman natin na tama naman yung aking sinasabi. Ang akin lamang po dito yung tawag katotohanan. Nagtatanong po ang pusis ng ordinaryong Pilipino sa inyo kung bakit hindi nasusunod yung standard employment contract na dala-dala po ng isang OFW na mga ibang bansa. Paano nyo po ipaniliwanag yan? Kung ako po itatanungin ninyo at kung ako po talaga tatawagan ninyo, sasagutin mo po kayo. At sasabihin ko po sa inyo, nakakamada po dito ang case report na kapit ko na napakarami. Nananawagan po tayo dyan sa Polo Jeddah. Polo Jeddah. Sana na may maasikaso nyo na po yung mga overseas or household service worker natin na naandyan sa bahay kalinga ninyo. Dahil yung iba ay nahihirapan na rin po. Kung meron pong charter flight, baka naman pwedeng i-request ninyo para mabawas-bawasan na yung mga kababayan natin na andyan. O asikasuhin nyo na yung mga exit visa nila upang sa ganun, makauwi na po sila ng panatag sa kanilang bansang Pilipinas. Ako po ay nagsasabi naman ng pawang katotohanan dito. Kung bakit ko po ito nasasabi, ay ako po talaga ay nakikita ko po at nakikita dahil nakakarating nga po sa akin yung mga complaint na yan. Ang pinakamahirap lang po dito sa Facebook na ito, kapag po nagsasabi ng katotohanan, nililimitahan po tayo. At yung mga tao pong nasasagasaan natin, ay agad-agad nire-report yung ating account at ito naman pong si Facebook ay agad-agad itinitake down na hindi man lamang po sinusuri kung ano bang violation o ano bang nalalabag po sa community standard nila. Ako po ay nagsasabi ng pawang katotohanan. Gusto nga makarating sa Pangulo natin eh. At para kastiguhin niya yung nangangasiwa niya sa gobyerno, nangangasiwa sa gobyerno sa OFW. Dahil ang standard employment contract ng mga household service worker natin ay hindi po napapatupad ng maayos. Totoo po ang sinasabi ko. Hindi napapatupad ng maayos ang standard employment contract na pinagtibay ng dalawang bansa, ng bansang Pilipinas at ng bansang pagtatrabahuan ng mga household service worker natin. Kaya po doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya po dumadami yung ating mga nasa bahay kalinga dahil po dyan sa pagbabayolente ng kontrata na yan. Naandyan na yung working without salary. Kaya po yung OFW natin ng ibang bansa para po maitaguyod yung mga pangangailangan ng kanilang anak o pamilya. Bakit sa tuwing sasapit yung isang buwan ng sweldo nila ay ayaw papasweldohin ng kanilang amo? Isang pagdabag po yan sa kontrata. Na andyan po yung nakasulat sa kontrata na free foods. Free lahat. Pero pagdating po sa employer, ay hindi po free. Si sabon, bibilihin ni OFW. Si shampoo, bibilihin ni OFW. Yung pagkain niya, bibilihin niya. O, ang dapat na bibilihin lang ng OFW mga kababayan ko ay yung kanyang load, yung personal lang niya. Pero yung nakasaad dun sa kontrata, dapat ibigay po yun ng kanyang employer. Pangatlo, nakadeclare dyan na 8 oras, siguro ilang oras ang trabaho. 8 hours na working, pero hindi po nasusunod yun. Halos dublihin po yung 8 hours na yun. Anong klaseng pagpapahirap po yun natin sa ating mga OFW? Nasamantalang yung mga OFW po, ang siyang may natutulong na malaki sa bansang Pilipinas, pero ganun na lamang po yung pagpapahirap. At hindi po mabantayan at hindi masyadong maaruga
magabayan ng ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa mga OFW. Especially na po yung mga DEDs natin. Kaya po ako nagsasalita dito. Lagi ako nagsasalita at lagi na mga titik down yung aking Facebook dahil inire-report ko ng sino po ako po ay nagsasabi lamang ng pawang katotohanan para naman kumagising yung iba sa katotohanan. Kinukonsinti po natin kasi yung mga ginagawa na mali ng ating mga ibang mga kababayan eh. Kaya po walang lumulutang. Kinukonsinti natin yung mga mali na inaasal. Pero kung tayo pong mga mamamayan ay nagkakaisa para po i-voice out natin yung mga pagkakamali ng sino man nangangasiwa sa ating ahensya ng gobyerno, I think wala pong mahihirapan. Pero natin wala pong mangyayari sa ating bayan ng Pilipino. Unang-una po nakakaawa yung mga household service worker natin. Na andyan na po yung aabutin ng expired yung kanilang pasaporte, hindi bibigyan ng appointment ng kanilang mga employer para ma-renew yung kanilang pasaporte. Hindi bibigyan, hindi pagagamitin ng cellphone yung katulong nila ng employer dahil bawal. Bakit po magiging bawal ang telepono? Eh kung sa oras naman ang trabaho itapos na. Huwag po natin ipagkait yung mga karapatan ng ating mga household service worker para makontak yung kanilang mga mahal sa buhay. Naandyan po yung mga employer na ipagdadamot yung mga pagkain sa OFW dahil para lang sa kanila. Na samantalang doon sa kontrata ay may free foods na nakasulat doon. Di po ba? Ang dami pong violation na nagaganap dito mga kababayan ko. Ang dami po. Kaya po tayo nananawagan sa ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa ating OFW. Aksyonan niyo po. At yun pong standard employment contract kung maaari ay ipatupad nyo ng maayos, i-implement nyo ng maayos sa mga employer nila o sa kanilang mga kumpanya para sa gayong paraan maiwasan na po natin yung mga ganitong trouble. Nakakalungkot pong isipin. Pag po kayo nahagip ng busis ng ordinaryong Pilipino, na pagsalitaan kayo, tinamaan kayo, alam niyo kung anong ginagawa ninyo. Inire-report niyo yung aking Facebook at tinitik down naman ni Facebook. Ano ang nangyari sa akin noong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan? Dahil sa pangungulit ko sa polo at dahil sa mga komento ko sa polo na mahawang katotohanan, iblinak ako sa comment section. Ang pagsasalita ko ng totoo ay hindi para sa akin, kundi para sa kapwa ko Pilipino. Itinutuwid ko at ipinaalam ko yung mga sistema na aking nakikita na alam kong sala. Sapagkat sa talaga. Ngayon, kung naandyan po tayo sa ahensya ng gobyerno, pag mayroon po tayong nangangailangan ng tulong, katulad nga po ng sinasabi ninyo, informal complaint, idinaan ko na nga po lahat sa email address ninyo. Kasi yung mga iba natin mga opisyalis na pinagsesendan ko sa mga WhatsApp nila ay hindi naman po binubuksan. Nananatili yung mga case report doon sa kanilang WhatsApp, hindi nila binubuksan. So idinaan ko sa formal complaint by Yahoo Mail, by Gmail, government Gmail. Inshallah, tulungan nyo po lahat yung mga nai-email ko sa inyo at huwag nyo akong bigyan, huwag nyo akong alsan ng karapatan na ikomento ko kayo sa mga medyo salang ginagawa ninyo.
Kasi mahirap po yan. Ang ginagawa ninyo, itinitig down nyo yung aking Facebook. Doon lang ba kayo magaling sa itik down nyo yung aking Facebook, i-report ninyo? Na samantalang ako, nagsasalita ako, ay para naman sa ikabubuti ng lahat. Na-open ba kayo sa pagsasabi ko ng katotohanan? Hindi ma-open. Totoo lahat ng sinasabi ko. At ako hindi nagbibiro sa inyo. Lahat ng katotohanan at hindi po ako nagagawa ng kwento-kwento lamang. Mahirap po sa atin eh. Pag po tayo na hagip o nasasapol ng mga sinasabing katotohanan, ay agad-agad po nating sinisiil. Agad-agad po nating nire-report yung account na nagpo-broadcast at nagsasabi ng totoo. Hindi nyo alam na i-deliver ko sa inyo at yung pinapahatid ko dito sa social media ito, sa platform ng Facebook na to, ay mahalagang mahalaga. Hindi po ako magsasalita dito at hindi po ako haharap sa camera kung ako lang po igagawa ng kwento. Lalo na kung kwento na alam kong walang kakwenta-kwenta. Dahil hindi ko po create itong Facebook account kong ito para manira ako ng kapwa ko or manira ako ng kapwa ko Pilipino. Kung ano po yung sinasabi ko, totoo po yun nagaganap. Nangyayari po yun. May pinanguhugutan po ako kung bakit ako may nagkakaganito dahil sa sobrang dami ng mga case report na complain ng OFW sa akin, yung mga household service worker natin, na pressure din po yung utak ko. Ako po ay non-government official. Ipinaalam ko po sa inyo. Ang boses ng ordinaryo po sa katauhan ko ay non-government official. Ako po ay volunteer na tumutulong sa mga kababayan nating OFW dahil ito lang po yung alam kong paraan upang sa ganun makatulong po ako sa maliit man na paraan. Huwag nyo naman sanang sisiilin yung aking karapat makapagsalita dito or makakommentaryo sa inyong mga Facebook page, lalo na doon sa mga government official natin. Dahil ang sinasabi ko po ay pawang katotohanan. Hindi po ako baser ng Facebook page ninyo. Katotohanan ang sinasabi ko. Malaya akong nagsasabi ng totoo dahil mayroon akong pruweba at mayroon po akong legit na ipakikita sa inyo na mga kaso na nyo. Dahil hindi po kayo nagsasagot. Sa mga in-email ko, hindi po kayo sumasagot. Hindi kayo magnihay-niho. Yun po yung atin dito. Pero kung tayo po ay nagkakaisa, nagkakasama-sama sa isang layunin, sa isang hatikain, na matulungan po natin yung ating mga kababayan, especially na po yung mga household service worker natin na nalalagay sa bingit ng panganib, ay wala po tayo ditong pagtatalunan. Ako man pong ito ay hindi ako magsasalita against sa inyo kung lahat naman po ay nagagawaan ninyo ng paraan. Ako po ay hindi nagmamadali. Ang akin lamang po dito ay kooperasyon ninyo. Makikipag-cooperate kayo. Dahil kayo naman po yung aming sinisweldohan. Yung mga OFW na humihingi sa inyo ng tulong, ayan po ang nagpapasweldo dyan sa inyo, sa kinilalagyan ninyo, marapat na yan itulungan ninyo. Ay hindi po, dahil pag nagsalita po ang boses ng ordinaryong Pilipino at nahagip kayo, i-report nyo agad yung aking account at yung Facebook naman, agad-agad iti-take down yung aking account na hindi naman lang tinignan at inaral kung ano ba ang nangyayari.
Yan po yung ating panawagan. Huwag po kayong ma-open sa pusis ng ordinaryong Pilipino. Huwag kayong ma-open. Pwede nyo akong tawagan. Pwede nyo akong i-message sa Facebook ko. Kung ako man nagmamalabis, hindi pagmamalabis ang ginagawa ko. Ang akin ay disiplina, magtulungan tayo dito. Isipin nyo yan. Ang isang buhay na maililigtas ko ay hindi nyo na kailangan pang hanapin. Hindi po, kumikilos po kasi tayo. Kung sometimes, kumikilos, pag viral na yung nanghihingi ng tulong. For what? Para ano? Para maipakita po natin sa social media, sa mga platform ng social media na tayo po may ginagawa. Ay bakit po hindi nyo napapansin yung mga maliliit nating mga OFW na nagpapadala sa inyo ng mga complaint? Minamaltrato. Naandyan na yung sinasampal-sampal na yung mga katulong natin. Sinasampal-sampal yung kapwa natin OFW. At marami pa po. Ang pinakang masakit po dito, nakatotohanan, meron po tayong mga government official na mas kumakampi pa sa mga counter agency ng OFW na kung saan bansa sila naroon. Mas pinapaguran pa nila yung agency or yung employer kaysa doon sa OFW. Ang gawin po natin mga opisyal, i-counseling natin yung kanilang employer. Ipaliwanag natin ng maayos yung nilalaman ng kanilang kontrata. Ako po, pero ito lang po yung alam ko na diskarte at alam ko po na legality na pwede niyong gawin. Pwede ang maipaliwanag sa employer yung kanilang kontrata kung ano yung karapatan ng kanilang mga OFW at kung ano ang hindi nila dapat gawin sa kanilang mga OFW, sa kanilang mga katulong. Kung ano yung karapatan ng katulong sa kanila at yung karapatan nila sa katulong, yun po ang ipaliwanag natin. Hindi po, kasi may mga nakakarating nga sa akin ditong complaint na mas pinanigan nyo pa yung counter agency ng OFW na nagdulog sa inyo ng tulong. At naandyan pa yung mga nanunungkulan natin, nangangasiwa natin sa OFW, sa gobyerno, nahihingian mo ng tulong, masungit pa. Sila pa ang masungit. Imbis na i-approach maganda yung mga OFW natin na nanghihingi ng tulong, ay sila pa yung masungit. Kung nagsusungit lang din naman kayo, ay umalis na lang po kayo dyan sa kinalooban ninyo. Mahiya kayo doon sa mga nagpapasweldo sa inyo. Dahil yung mga nagko-complain na yan sa inyo, kabilang yan sa nagpapasweldo sa inyo. Dapat yung suklian, yung sinisweldo sa inyo, ng tulong para sa kanila. Ang problema po kasi natin dito, mas kinakanigan nyo yung alam yung sala. Mahirap po bang tawagan ang employer? Kung ako nga pong ito, pag medyo gipit na talaga at talagang nalalagay sa alanganin yung mga household service worker natin, napipilitan akong kontakin ng employer kahit wala akong right. Bakit? Dahil ayaw ko na mabalitaan natin na may isa na namang kababayan na namatay dahil sa kapabayaan natin. Nakausap ko na umiiyak na halos malagutan na ng hininga, doon na po nagsasapir at doon na po ako nai-stress. Gusto ko mang isuko ang pagiging advocate ko, hindi po pwedeng isuko dahil mas higit akong kailangan ng mga OFW natin. Hindi man po ako government official, isa lang po akong voluntarism dito. Pero ang adhikain ko dito maiparating sa inyo ng mas mabilis para mas mabilis nyo namang maaksyonan. Ang problema sa inyo, patay-patay kayo.
Tapos pag kayo na-offend sa pananalita ko, i-report nyo yung aking Facebook at itong iti-take down naman. Doon lang ba talaga kayo hanggang sa ganong sistema? Yung iba natin mga kababayan, nananatiling kinukonsente yung mga ginagawa ng mga opisyalis natin dito sa paligid natin. Bakit? Ipinagpapalit ba ninyo kung ano man ang meron kayo dyan para itama nyo ang mali? Hindi pwedeng ganun. Kung alam natin mali, tama natin. Paglaban natin yung tama. Alisin natin yung mali. Wag tayo yan. Ay mahiya na magsabi ng totoo. Kahit pa kumpare natin yan, kahit pa yan major general natin, kahit sino pa yan, may karapatan tayo na itama yung kanilang pagkakamali. Huwag natin konsentihin. Huwag natin konsentihin. Siguro, Brother Gonzaga, baka naman kinakalkal na naman ulit yung Facebook ko. Kasi ganito yung nangyayari dyan Nagtutrouble pag ako nagla-live. Inuutay-utay na po yan ng IT. Nararamdaman ko po yan, alam niyo kung bakit. Nagpapadala dito sa akin ng MMS at nire-reset yung aking password. Hayaan lang bro, kung kaligayahan niya nila, hayaan mo lang. Ako po nagsasabi lang ng totoo. Huwag kayong masaktan. Ngayon, kung masasaktan kayo, ibig sabihin, guilty kayo. Bakit niyo ako inalisan ng karapatan na makapag-comment niya sa Facebook page ng Polo Rian? Isang tanong ko lang sa inyo. Basher pa ako ninyo? Hindi ako ninyo basher. Supporter pa ako ninyo, hindi ako basher. Katulong ninyo ako sa OFW. Pero anong ginawa ninyo? Inalisan niyo ako ng right, di ba? Na makapag-comment sa Facebook page ninyo dahil ayaw nyo. Dahil pag nag-comment ako doon, is pinagkakaguluhan talaga ng mga OFW. Dahil yung aking comment ay tama. Yun ba ipapansinin ng mga OFW natin? Kung yun ay sala, hindi ba yun i-comment? Umumurahin ako kung yun ay sala? Kaya po yun nilalike at talagang viral do sa Facebook sa page ninyo dahil yun po ay tama. Never po ako nagsalita ng masama sa inyo. Never po ako pinagsalita ng kung ano man. Ang akin lamang lahat patulungan. Hindi yung mga kung sino lang, kung ano lang. Naandyan na nga, binigay ko na nga po sa inyo. In-email ko na nga po sa inyo para tulungan ninyo. Hindi na kayo maghahanap, hindi na kayo sinusubok ko na sa inyo. Ipinararating ko na sa inyo. Ako pa yung masama. Ako pa yung inalsal nyo ng right. Ayaw niyo siguro na masasabihan kayo. Tanggapin ninyo. Lahat po tayo may pagkakasala. At lahat po tayo mga tao may panahon. Kailangan kung may nagkakamali sa atin, itama natin sa magandang paraan. Huwag po nating ligawin. Kung noon ako nagiging parumbado, nakakapagmura ako sa mga gatong Facebook live ko, binago ko po ang attitude ko. Nagkaroon na po ako ng paninindigan sa sarili ko at babaguhin ko po yung aking attitude. Gusto ko madala po kayo sa diplomasyang maganda. Diplomasyang may mabuting kalooban. Pangharas. Kung ako man po ay nakakapagsalita ng mas malabis sa palagay ninyo, inihingi ko po ng tawad sa inyo. Kung bakit ko po nasasabi or bakit po salita ng ganyan, dahil din po may pinanghuhugutan po ako. Hindi po ako magsasalita kung wala po akong pinanghuhugutan. Sana maunawaan niyo ako.
Magkasundo po tayo para sa ikaayos at ikatatahimik ng lahat. Parehas tayong Pilipino. Pilipino kayo, Pilipino ako. Tinutunan ng Pilipino. Sa palagay nyo ba, yung mga inilalapit ko sa inyo, pag yun natulungan nyo yun, nakainong achievement, di ba nasa inyo yung mga achievement? Hindi ako makikipag-competensya sa achievement na yan. Wala akong pakialam sa achievement na yan. Ang akin lang kagustuhan dito at ang gusto ko lang mangyari dito, matulungan ko yung OFW natin, yung mga household service worker natin na nakararanas ng sobrang pang-aapi, sobrang pangmamaltrato sa piling ng kanilang mga employer. Yun lang po ang gusto kong matulungan dito. Bahala na po ang Allah subhanahu wa ta'ala kung magtimpala sa inyo. Ang akin dito, magtulungan po tayo. Dahil kawawa po silang lubos. Ako yung nahahay. Ako yung nasasaktan. Sa tuwing may makakausap akong mga kababayan natin umiiyak, na humihingi ng tulong, na wala akong magawa. Kaya ang ginagawa ko, ilapit na nga lang sa inyo para kayo na nga po ang gumawa ng aksyon. Pero ako pa yung pinagmamalabisan ninyo. Inaalsan niyo ako ng right. Inaalsan niyo ako ng karapatan dyan sa inyong mga Facebook page. Tingnan niyo anong impact ng pag-alis niyo sa akin, ng pag-block niyo sa akin sa inyong Facebook page. Hindi ko na ma-comment na yun yung mga case report na nasa kamay ko. Yan naman na yun sa email. Sa email ninyo, dahil yung mga nasa WhatsApp na ay ayaw nyo buksan. Sana naman asikasuhin na ninyo. So naman tayo kababayan. Nananawagan ako sa lahat po ng ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa OFW. Pahalagan nyo ang buhay ng OFW dahil yun ang may pinakamalaking naitutulong sa bansang Pilipinas at yun ang may pinakamalaking ambag. Lahat kayo na nangangasiwa dyan, kami mga OFW, kaming taxpayer ang nagpapasahod sa inyo. So kaya kumilos kayo nang naaayon sa sinumpaan yung tungkulin. Huwag kayong ma-open kung ano man ang sinasabi ng boses ng ordinaryong Pilipino at huwag niyong pagdiskitahan yung account ko para i-take down nyo ng i-take down. I-unblock nyo ako sa comment section ninyo. Patunayan nyo sa akin na hindi kayo guilty. Polo Rian. Inadresan ko na kayo. Kung hindi talaga kayo guilty, i-unblock nyo ako sa comment section ninyo. Ay, bayaan nyo ako. Bigyan nyo ako ng karan na makapag-comment sa inyo. Guilty kayo dahil kaya ako blinak ninyo. Yun, tamang dahilan doon. Buksan nyo ako. At isisigaw ko pa dito sa Facebook page ko. Huwag dito sa Facebook ko. Napatas kayo. Maybe ako nag-comment sa inyo noon. Mahabang taon na akong advocate. Never ako nag-comment sa inyo. Ngayon lang ako nag-comment dyan dahil hindi ko gusto ito. Matagal na ako. Hindi pa 2009 pa sasabihin ko sa inyo. Yung old account ko pa na napasara ng isang ma-influensyang tao na nakabangga ko. Supporter nyo na ako. At marami na akong naitinulong sa inyo. Hindi ako nanunumbat ha. Marami na akong naibigay sa inyo at tinulungan ng mga OFW hindi na mabilang sa aking kamay. Nung si Labat Nasir Mustafa pa ang naandyan, yan, kilala ako yan, natulong ko yan at dyan ko talaga nilalabit lahat ng mga kaso. Si Ma'am Venus, si Sir BG, si Sir David, yan. Ngayon, ito yung mga tao nun na nilalapitan ko. Iwan ko siguro ng ibang lugar o narapol kung hindi ko maintindihan. Hinahanap ko sila.
Dati-rati nung wala pang COVID, papel ang dala-dala ko dyan, ibinibigay ko sa assistant ni Sir Nasser Mustafa. Kay Ma'am Lynn, hindi ako nagkakamali. Mga repatriation yun, ibinibigay ko kay Ma'am Sarah. Tapos, ayun, inasan niyo ako ng kapay. Nagigilty kasi kayo. Nagigilty kayo. Akala niyo ngayon na ako lumutang at akala niyo baser ninyo ako. Hindi ako baser ng gobyerno para ko sabihin sa inyo. Walang baser na magsasalita na ganito ng live. Ang mga baser nagkukumple sa mga fake account nila. Itong account kong ito, konektado ito dito sa Saudi Arabia, sa government ng Saudi Arabia. Dahil ito ang ginagamit ko sa MOI ko, sa MOI, Ministry of Interior. Yan, account na ginagamit ko sa Facebook, yan din ang nakaregister sa kanila. Hindi ako gumagamit ng fake account para ko sabihin sa inyo. Kayo ma-open. Kung sinasabi ko, totoo yun. Kayo ma-open. Huwag niyo akong alisan ng kalayaan para makapagsabi ng totoo. Kayo naman ang tinutulungan dahil kayo yung mga naandyan sa government official. Kayo yung may right para kastiguhin yung employer, para kastiguhin yung agency. Ako, wala akong right. Pero anong ginagawa ko? Kahit ako namumura, kahit ako nasasabihin ng masama, pinipilit ko dahil gusto ko matulungan yung nangangailangan ng tulong. Hindi tayo ma-open, mga kababayan. Kaya kung talagang transparent kayo, puno riyan, i-unlock mo ako sa Facebook page ninyo. I-unlock mo ako. Hindi ako baser ng page ninyo para ako sabihin sa inyo. Kaya yan din, babayral yung mga comment ko niyan dahil totoo yung sinasabi ko. Ayaw ninyong ayaw ninyong pagkamalan nyo kung baser ng page ninyo. Hindi po ako baser ng page ninyo. Supporter ako ng page ninyo at katulong ninyo ako sa mga adhikain ninyo kung makatulong sa OFW. Dahil yung isang advocate na katulad ko ay hindi nyo matatawagan. Huwag ganyan. Simple lang tayo makiusap. Dati naino din tayo talagang gumagawa tayo ng mga violente sa social media. Pero ngayon, binago ko po. Sa takot ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, binago ko yung attitude ko. Pero hindi ko pipiling talikuran yung pagiging advocate ko. Kaya susunod ako sa utos ng Allah. Nakasama ko rin yung advocate ko na pagtulong sa mga OFW sa mahinahong pamamaraan. Ayaw ko po maging pabigat dito at ayaw ko po nang makakasakit na ko. Mulit-muli ko sinasabi, binago ko po ang attitude ko. Kaya sana lang, bilang isang Muslim, alam ko maraming Muslim dyan sa inyo. Bilang isang Muslim din kayo. Magkaisa tayo, tulungan natin ang kapwa natin Pilipino na nangangailangan ng tulong. Especially na po yung household service worker natin. Kahit hindi household service worker, yung mga family driver natin, yung mga nasa kumpanya natin na hindi pinatutupad ng maayos yung kanilang kontrata, tulungan po natin. Dahil kaya po kayo tinalaga dyan para tumulong, hindi po para magpapugi. So maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At sa lahat po ng mga OFW, keep safe po tayo. Nananawagan po ako sa inyo, mag-iingat po kayo. Kung kayo po wala pang vaksin, magpabaksin na po. Upang sa ganon, safety na po tayo. Panatag na po yung ating kalooban na tayo po ay nakapasa na sa pagsusuri ng gobyerno ng bansa na kung saan tayo naroon. Salamat po muli sa inyo mga OFW na nakapasuporta sa akin at sa lahat po ng mga kaibigan ko. Keep safe everyone. And then, God bless. Bye-bye. Salamat po.